قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Mga mahal naming kaibigan at kapatid sa Islam, bilang karagdagan po sa ating pagpapaliwanag ukol sa mas'alah ng pagtataas ng kamay sa pagduduah pagkatapos man ng salatul fard o pagkatapos ng salatul nafal, gusto po namin iparating sa ating lahat ang fatwa ng isang malaking alim, tanyag na alim ng mga salafus salih na si Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Nakasaad po sa hasyah ni Imam Ar-Rahuni rahimahullah kay Imam Az-Zarqani ukol sa kitab na Mukhtasarul Khalil na anna Malikan qala ra'aytu Amir ibn Abdullah ibn Zubair yarfa'u yadayhi wa huwa jalisun ba'da as-salati yad'u. Na si Imam Malik rahmatullahi alayhi sabi niya, nakita ko si Amir ibn Abdullah ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhu na tinataas niya ang kanyang kamay sa pagduduah na siya ay nakaupo pagkatapos ng salah. Sabi ng mga tao kay Imam Malik, atara bidhalika ba'san? Meron po bang mali doon? Meron po bang problema doon? Ano po ang sa palagay ninyo, ya Imam Malik? Sabi ni Imam Malik rahimahullah, la ara bidhalika ba'san wala yarfa'uhuma jiddan. Wala namang problema doon. Wala naman akong nakikitang mali doon. Problema sa kanyang ginawa at hindi niya naman na tinataas ng masyado ang kanyang kamay sa pagduduah tulad ng pagduduah sa salatul istisqa. At sinabi ni Ibn Rushd rahimahullahu ta'ala, ijazatu Malik rahimahullahu ta'ala fi hadhihi riwayah li raf'il yadayn fi ad-du'a 'inda khatimatis salah huwa nahwu qawlihi fil mudawwanah. Ang pahintulot ni Imam Malik rahimahullahu ta'ala sa riwayat na ito, pahintulot ukol sa pagtataas ng kamay sa pagdudu'a pagkatapos ng salah, pagkatapos ng sambayang ay kaparehas sa kanyang sinabi sa loob ng kitab na Al-Mudawwana, li'annahu ajaza fiha raf'al yadayn fi mawadi'id du'a. Dahil doon sa loob mismo ng kitab na Al-Mudawwana na yun, pinahintulot ni Imam Malik rahimahullahu ta'ala ang pagtataas ng kamay sa pagdudu'a. Tataas ng kamay sa mga oras ng pagdudu'a. لأن خاتمة الصلاة من مواضع الدعاء ترفع الأيدي فيها. At sa bandang huli, sinabi ni Ibn Rushd, ang oras na pagkatapos ng salah ay kasali sa mga oras ng pagduduah kung saan tinataas ang kamay dyan. Tinataas ang kamay sa pagduduah sa pagkatapos ng salah. At sa loob naman ng kitab na Ar-Rawdul Unuf ni As-Suhaili rahimahullahu ta'ala, kanyang sinabi, wa dhukira li Malikin anna Amir ibn Abdullah ibn Zubair radiyallahu ta'ala anhu kana yad'u bi ithri kulli salatin wa yarfa'u yadayhi. Na ang si Amir ibn Abdullah ibn Zubair radiyallahu ta'ala anhu ay nagduduah siya, tinataas niya ang kanyang kamay sa pagduduah sa bawat pagkatapos ng salah. At ano ang remark? Anong sabi ni Imam Malik rahimahullahu ta'ala? Dhalika hasanun wala ara ay yarfa'ahuma jiddan. Yun ay mabuti. Hindi ko naman nakikita na tinataas ni Amir ibn Abdullah ibn Zubair ng masyado ang kanyang kamay. At nabanggit din mga kaibigan sa kitab na Al-Muqaddimatul Hadramiyah na wanudiba al-dhikru aqbas salah. Sunna ang hatol ng pagdidikir. Sunna ang hatol sa pagdidikir pagkatapos ng salah. At sa bandang huli, nabanggit, wa yundabu fihi wa fi kulli du'ain raf'ul yadayn. Sunnah pagkatapos ng salah at sunnah sa bawat dua ang raf'ul yadayn, pagtataas ng dalawang kamay. Thumma mashul wajhi bihima, at pagkatapos natin itaas ang ating mga kamay, kung nais na natin tapusin ang ating dua, sunnah ang mashul wajh, igaganyan sa mukha ang dalawang palad o dalawang kamay. Yun ang sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yan po ang fatwa ng ating mga a'immah mula sa salaf katulad ni Imam Malik rahimahullahu ta'ala hanggang sa khalaf.
At yan po ang dapat at karapat dapat nating sundin, karapat dapat nating itaguyod sa ating mga pag-ibadah, sa ating mga pagdudua. Sana po ito ay malinaw. Wabillahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي